Panay hamunan. Eto po natutuwa ako rito sa sinabi po ni Boying Rimulya. Minsan natutuwa ako rito, 'pag nagkatotoo 'to, tayo naman na maghamon kay Boying. Ang sabi po ni Boying Rimulya, "Ang sasabihin ko sa inyo, kulang sa mga kung sino man ang merong kumakausap, hindi ho ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa ganyang bagay. Kasi kung ano ang ebidensya, yan po ang aming susundin. We will follow the evidence. Walang pwedeng mangako. Kasi ayaw nating ma-weaponize yung opisina na aking pinangungunahan. Hindi po ito sandata ng politika." Yan po ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa aligasyong may lumapit kay Senator Estrada para talikuran ng majority block kapalit ng pagbasura ng kaso niya. Okay. Ang gandang pakinggan yan. Hindi papayag ang ombudsman na gawing ma-weaponize yung kanyang tanggapan para sa politika. Good. Ako po ay natutuwa. Pero sana hindi lang po yan sa salita. Bakit? May bumaliktad na eh. Meron na tayong Cheese Judas Cariote. Cheese Cariote. Judas Cheese Cariote. Meron na po. Ayan po. Mas ako hindi ko po alam kung magkano yung mga tinanggap nilang maleta. Pero sa anong tawag doon? Sa hierarchy, si Jinggoy po, Senate pro tempore. Samantalang ito si Chis Escudero, Senate President po siya nung panahon na yun. At ang bintang po sa kanya, nung siya po ay Senate President, kasama po siya dun sa mga small committee. Di ba yan yung bintang kay Chis Escudero? Oh. Yung small committee na yung una, yun yung gusto nilang punteryahin na kasi wala ron si Martin eh. Hindi rin nakipag-meeting eh. Yun yung gusto nilang punteryahin na naroon naganap yung mga malawakang pagnanakaw para mailigtas si Martin. Para madiin itong si Saldico at saka to si Chis Escudero. Okay. Tsaka yung insertion. Talagang mas mataas po ang tungkulin ni Chis Escudero. Ngayon, bibilib talaga ako sa iyo, Boying Rimulya. Kasi so far, 50-50 tayo kay Boying, di ba? Kasi kinakasuhan niya rin naman tuloy pa rin po yung pagsasampa niya ng kaso kay Martin Romualdez. Ang problema nga namin ang daming kaso, nalilito na kami, Ombudsman Boying, nalilito na kami. Kasi kay Jinggoy, parang ang bilis ng pagkakakulong eh. Bakit kay Martin Romualdez? Parang ang tagal ng sinasampahan. Nalito na tuloy ako kung may kaso na ba si Martin o wala pa. Kung may kaso na, bakit hindi pa rin nadadampot hanggang ngayon, di ba? Pero dahil po dyan, galing sa ombudsman yan, ang good news kasi, ban na po sa Amerika si Martin Romualdez sa USA. Wala na po siyang visa, tinanggalan na po ng visa ng United States of America si Martin. Okay, ito po ang hamon namin kay Boying. Boying, para talaga kami maniwala. Maniniwala talaga ako sa iyo na ikaw, maniniwala kami sa iyo na talagang ikaw ay may kakayahan, hindi mo talaga ipapagamit yung ombudsman. Kung kakasuhan mo pa rin si Chis Escudero, kahit na siya bumaliktad na sa minority. Kasi yan ang sukatan namin eh. Ang sabi ni Jinggoy, inaalok siya. Mawawalan ng kaso pag bumaliktad. Tapos na tayo kay Jinggoy, nakakulong na siya. Ibig sabihin, pinanindigan niya. Hindi. May prinsipyo kong tao. Hindi ko ipagpapalit yung prinsipyo sa aking pansamantalang kalayaan. Correct na correct. Maganda yung datingan ni Jinggoy. Bayani. Hero.
merong bumaliktad, nagngangalang Chiscariote. O paano yan? Makukulong din ba siya? Yung sinasabi mo ngayon, Boying, kasi ngayon ang dami po nagsasalita. Panay tayo satsat eh. May nagsasalita, ang tatapang sa salita, yung mga tulpo. Erwin, paalala ko lang sa'yo, Erwin ha, baka makalimutan ko lang. Erwin, paalala ko lang sa'yo. Pinapalo ni Bato yung lamesa mo eh. nung, nung isang araw na nariyan si Bato, pinapalo niya lamesa mo. Di ba? Habang sinasabi niya, anong klaseng gobyerno meron tayo? Hindi ko alam kung sinadya ni Bato na paluin yung lamesa mo habang nakaupo ka. Nakaganon ka, oh, yung itsura mo, Erwin. Nakaganon ka habang pinapalo. Hindi mo man lang sabihin, teka muna, Senator Bato. Huwag ka naman ganyan. Nawawala ang dignidad ng Senado sa iyo. Wala kang ganun di ba? Pinapalo ka sa harap. Pinapaluan ka ng lamesa sa harap. Hindi mo alam ang gagawin mo, bigla kang lumiit eh. Malaki kang tao, lumiit ka, gumanon ka. Sa madaling salita, tumiklop ka. Nung wala na sila lahat, hindi na... balik tayo kay Boying maya-maya. 4 na oras na nag-hearing si Marcoleta at si Cayetano. Hindi mo man lang naisip na bitbitin sila? Nanood pa daw siya eh. It's either yan na ang tapang mo ay hanggang bunganga lang or mabagal ka mag-isip. Makalipas ang isang araw, tsaka mo lang naisip, oo nga no, dapat dinampot ko sila, kinuwelyuhan ko sila. Kaya wala naniniwala sa iyo eh. Okay, ngayon, sige patunayan mo rin, sabi nyo illegal yun, di ba? Illegal pala eh, lahat po ng illegal, may katumbas po na kaparusahan. Pag sinabi po pong, kahit nga jaywalking, illegal eh, may kaparusahan eh. May multa yung jaywalking, di ba? O kaya, pipingutin ka ng enforcer. Ang tanong ko sa iyo, Bendalo Tulfo, illegal pala yung ginawa nila. Bakit hindi nyo ipahuli? Di ba? Yun lang po yun eh. Wala nagtatanong na hindi bayarang media. Kasi hindi sila bayaran. Bakit po hindi kinu-question ng media yung lahat ng aksyon ng mga Tulfo brothers? Kasi nga hindi sila bayaran. Yun lang po ang paliwanag dun. Hindi nila kinu-question. Nakukwelyuan ni Bendalo Tulfo. Hindi sila bayaran kaya hindi nila kinu-question. Balik na tayo kay Boying. Alam mo Boying, bibilib ako sa iyo, sasampalataya ako sa iyo at matitiyak ko na hay salamat ikaw ang naging ombudsman kung makakasuhan mo ngayon at mapapakulong si Chis Escudero. Kasi ang linaw ng sinabi ni Jinggoy Estrada. Inaalok siya mayat-maya. Inaalok siya mayat-maya na bumaliktad at mawawalan siya ng kaso. Ngayon may bumaliktad. Pag hindi po nagkaroon ng kaso at hindi po nakulong si Chis Escudero, ang paniniwalaan po ng mamamayang Pilipino, hindi po yung sinasabi nyo na walang kundi yung sinabi ni Jinggoy. Kasi si Jinggoy nakakulong eh. Nakakulong kasi hindi siya bumaliktad. Di ba? Kung si Chis Escudero po bumaliktad at hindi makukulong, hindi masasampahan ng kaso, hindi po kami nagsabi niyan. Si Jinggoy Estrada na nakakulong na ngayon. Hindi mo ba paniniwalaan yung tao na nakakulong dahil hindi siya bumaliktad? Ngayon, ang ine-expect po namin sa sinabi nyo, Ombudsman Boying, makukulong po si Chis Escudero kasi makakasuhan nyo siya. Kakasuhan nyo siya. Baka biglang nawala yung kaso niya.
Sabay-sabay sila, 'di ba? Si Joel Villanueva, wait and see. Titignan pa kung makukulong o hindi. Kung babaliktad o hindi. 'Pag bumaliktad, hindi na rin makukulong. Parang si Joel Villanueva ang mas maraming testigo laban sa kanya, 'di ba? Oo. Kaya matutuwa po kami kung mapapakulong nyo rin. Regardless kung sila babaliktad si Joel Villanueva o hindi. Kasi ang dami pong ikinaso sa kanya. At saka talagang tinuturo po siya doon sa Bulacan. Unfair po kay Jinggoy yan. Tapos ngayon sasabihin nyo na hindi nagpapagamit yung ombudsman. Sawa na po kami. Sawa na po kami sa kasasalitaan. Sawa na po kami sa tokis-tokis. Gusto po namin aksyon. Sabi nyo, hindi apektado. Pakita po natin.